Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktor na laging nagmamalasakit at gumagabay sa ating mga minamahal na nakatatanda. Kung kayo po ay nasa edad na 60, 70 o higit pa, nais kong malaman ninyo na ang mensaheng ito ay espesyal na ginawa para sa inyo. Madalas kasi parang pakiramdam natin ay pangbata lang ang mga payong pangkalusugan na naririnig natin, kaya napapaisip tuloy tayo kung ano ba talaga ang ligtas at epektibo para sa atin. Ngayong araw, babaguhin natin iyan. Susuriin nating mabuti ang isang napakahusay na substance na tinatawag na creatine. Ibabahagi ko sa inyo ang mga pinakabagong tuklas ng siyensya na nagpapakita kung paano ito magiging matibay ninyong kakampi sa pagpapanatili ng lakas, pagpapatalas ng isipan at pagsuporta sa inyong pangkalahatang kalusugan sa mga panahong ito. Masusing pinag-aralan ko ang mga scientific research nitong mga nakaraang taon upang ihatid sa inyo ang isang simple, malinaw at kumpletong gabay. Alam ko pong punong-puno ang internet ng magulo at nakakalitong impormasyon, kaya ang layunin ko ngayon ay ilagay sa isang lugar ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Pag-uusapan natin kung paano gumagana ang creatine, paano ito inumin para sa pinakamagandang resulta, at ang mga benepisyo nito para sa inyong kalamnan, utak, at maging sa inyong mga buto at immune system. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyo ng kakayahan na maging malakas, kumpiyansa at masigla. Simulan natin, natin sa pinakaimportanteng tanong. Anong klase ng creatine ang dapat ninyong piliin? Kapag pumasok kayo sa mga health store sa malls o tumingin online, nakaka-overwhelm ang dami ng pagpipilian na mamahalin at magagarbo ang packaging. Pero napakasimple lang ng sagot ng siyensya diyan. Matapos ang ilang dekadang pagsasaliksik, napatunayan na ang pinakamabisa at pinakamaasahang klase ay ang creatine monohydrate. Maaaring makakita kayo ng ibang klase na sinasabing mas maganda raw, tulad ng creatine hydrochloride o HCl ethyl ester o yung mga nakaliquid. Pero ayon sa mga pinakabagong pag-aaral, wala sa mga yan ang mas hihigit pa sa simple at subok ng creatine monohydrate. Hindi naman sila masama, pero wala silang dagdag na benepisyo at kadalasan ay mas mahal pa ang presyo. Kaya makakaasa kayo at makakatipid pa sa pera kung pipiliin ninyo ang mura at madaling hanaping powder form. Ito ang tinatawag na gold standard at ito lang ang kailangan ninyo. May ituturo akong simpleng sikreto para sa mas magandang resulta at para maiwasan ang bloated na pakiramdam o yung parang kabag. Ang isang karaniwang inaalala ng iba kapag nagsisimula sa creatine ay ang pakiramdam na parang namamaga o nagtutubig ang katawan o yung tinatawag nating water retention. Sa loob ng mahabang panahon, akala ng marami ay normal na side effect ito. Pero ipinaliwanag ng bagong research kung bakit ito nangyayari at nagbigay din ng napakasimpleng solusyon. Ang bloated na pakiramdam ay hindi dahil sa sobra ang creatine na ininom nyo. Ito ay dahil hindi natutulungan ang ating katawan na gamitin ito ng tama. Isipin ninyo na ang muscle cells o kalamnan ninyo ay may maliliit na pinto at ang creatine ay kailangan ng espesyal na susi para makapasok.
Ang susing iyon ay walang iba kundi ang sodium o asin. Ang pangunahing tagahatid ng creatine mula sa inyong dugo papunta sa muscle cells ay tinatawag na SLC68 at dumedepende ito sa sodium. Ibig sabihin, kailangan nito ng asin para gumana ng maayos. Ipinapakita ng mga pag-aaral na pwede ninyong mapataas ang absorption o paghigop ng creatine sa inyong muscles ng hanggang 47% kung sisiguraduhin ninyong sapat ang inyong sodium. Kapag kulang kayo sa sodium, hindi bumubukas ng maayos ang mga pinto ng inyong kalamnan. Dahil dito, naiiwan ang creatine sa labas ng muscle cells at humahatak ito ng tubig, kaya nagkakaroon kayo ng puffy o manas na pakiramdam. Ang solusyon ay napakadali. Maglagay lang ng kaunting kurot ng asin sa tubig kapag tinimpla ninyo ang inyong creatine. Pwede ring itong inumin kasabay ng electrolyte drink na mababa sa asukal. Sa simpleng paraang ito, sisiguraduhin ninyong makakarating ang creatine sa loob mismo ng inyong kalamnan kung saan ito mas epektibo at maiiwasan nyo pa ang hindi kanais-nais na bloating. Isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap natin habang nagkakaedad ay ang unti-unting pagkawala ng laman at lakas ng ating kalamnan, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Hindi ito tungkol sa pagpapapogi o pagpapaganda. Direktang naaapektuhan nito ang kakayahan nating mamuhay ng mag-isa at i-enjoy ang buhay. Naaapektuhan nito ang ating balanse, ang kakayahan nating tumayo mula sa upuan, ang ating kumpiyansa sa paglalakad sa mga hindi patag na daan, lalo na kung nasa probinsya tayo, at ang kakayahan nating gawin ang mga pang-araw-araw na gawain. Dito nagbibigay ng napakalaking tulong ang creatine. Isang malaking pagsusuri noong Hulyo 2024 na nag-analisa ng maraming pag-aaral ang nakadiskubre na ang mga individual na uminom ng creatine habang nag-eehersisyo ay nakapagdagdag ng average na mahigit 1 kilo o 1.2 ng purong kalamnan kumpara sa mga nag-ehersisyo lang na walang iniinom na creatine. Ang mas nakakamangha pa, nabawasan din sila ng taba na nasa humigit kumulang kalahating kilo o 0. Inaalam pa ng mga researcher kung paano ito nangyayari, pero pinaniniwalaan na ang creatine ay tumutulong na bawasan ang pamamaga sa katawan, kaya mas nagiging epektibo ang katawan sa pagsunog ng taba. Isalin natin ito sa totoong lakas na magagamit ninyo sa araw-araw. Isang pag-aaral noong Oktubre 2023 na pinagsama-sama ang resulta ng 23 na iba't ibang trials ang nakakita ng malaking pagkakaiba sa lakas ng itaas na bahagi ng katawan. Ang mga taong umiinom ng creatine ay nakapagbuhat ng average na karagdagang 4 kilos o 10 libs sa iba't ibang ehersisyo. Isipin ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Mas madali ninyong mabubuhat ang mabibigat na bayong galing sa palengke, mas madaling kargahin ang inyong apo o ilagay ang inyong maleta sa compartment ng bus o eroplano. Ang resulta naman para sa ibabang bahagi ng katawan ay mas kahanga-hanga. Nakita ng mga kalahok ang paglakas na umaabot sa karagdagang 10 kilos o 20 sa kanilang mga binti. Napakahalaga nito. Ang mas malakas na mga binti
ay nangangahulugan ng mas magandang balanse, mas matatag na paglalakad, mas mababang tsansa na madapa, at may lakas kayong tumayo mula sa sahig o sa mababang sofa nang walang tulong. Mukhang mas malakas ang epekto ng creatine sa ibabang bahagi ng katawan na napakagandang balita para mapanatili ang inyong pagkilos at kalayaan. Ngayong nakikita na ninyo kung paano nito direktang matutulungan na mapanatili ang inyong kalayaan sa pagkilos, sana po ay i-like ninyo ang videong ito at mag-subscribe. Nakatuon po kami sa paggawa ng marami pang content na tulad nito na dinesenyo para tulungan kayong umunlad sa inyong golden years. Gaano karami ang dapat ninyong inumin? Gamit ang bagong impormasyong ito, ang lumang rekomendasyon na 5 grams bawat araw ay na-update na. Isang pag-aaral noong 2021 sa journal na Nutrients ang nagmumungkahi na 7 grams bawat araw ang bagong tamang sukat para makuha ang mga benepisyo sa kalamnan at lakas. Ang maganda pa rito, pwede ninyong i-adjust ang dosage base sa inyong layunin. Kung ang focus ninyo ay mapalakas ang inyong binti para sa mas magandang balanse, ang tuloy-tuloy na 7 grams araw-araw ay mainam na estratehiya. Kung nararamdaman naman ninyo na kailangan ninyong mag-focus sa lakas ng inyong mga braso at likod, iminumungkahi ng research ang ibang paraan. Pwede ninyong subukan ang loading phase kung saan iinom kayo ng mas mataas na dose na 20 grams bawat araw na hahatiin sa 4 na inuman na tig 5 grams sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Pagkatapos bababa kayo sa maintenance dose na 5 hanggang 7 grams bawat araw. Ang paunang mataas na dose na ito ay mukhang mas mabilis na nagpupuno ng creatine sa muscles ng upper body. Ang pagkakaibang ito ay posibleng dahil sa magkaibang dami ng creatine transporters sa iba't ibang grupo ng kalamnan. Makukuha ba ang sapat na creatine sa pagkain lang? To ay napakaganda at mahalagang tanong. Ang creatine ay natural na matatagpuan sa ating katawan at sa ilang mga pagkain. Ang pangunahing pinagkukunan nito ay ang pulang karne o red meat at isda. Halimbawa, ang halos kalahating kilo ng hilaw na baka o salmon ay naglalaman ng humigit kumulang 1 hanggang 2 grams ng creatine. Para maabot ang 7 grams na daily dose na ayon sa research ay epektibo para sa pagpapalakas at kalusugan ng utak, kailangan ninyong kumain ng ilang kilo ng karne o isda araw-araw. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, hindi ito praktikal at hindi rin kanais-nais. Bumababa ang gana sa pagkain habang nagkakaedad at marami sa atin ang may diet na nagbabawas sa red meat dahil sa ibang rason pangkalusugan. Nababawasan din ang creatine kapag niluluto ang pagkain. Kaya kahit na ang pagkain ng masustansyang diet na kasama ang mga pagkain ito ay mabuti, ang pag-asa sa pagkain lamang ay halos imposibleng makapagbigay ng therapeutic levels ng creatine na kailangan para makuha ang malalaking benepisyong ito. Dito pumapasok ang supplementation bilang isang ligtas, episyente at napaka-praktikal na solusyon. Ang isang maliit na scoop ng creatine monohydrate powder ay nagbibigay ng siksik na dose na hindi ninyo makukuha sa diet lang, na magbibigay daan para madali ninyong makuha ang lahat ng bentahe na pinag-uusapan natin ngayon.
pagpapatalas ng isipan at pagpapatibay ng memorya. Marahil ang pinaka-exciting na bagong research sa creatine ay ang epekto nito sa utak. Marami sa atin ang nag-aalala tungkol sa pagpapanatili ng ating pag-iisip at memorya habang tumatanda. Ang utak ay isang organ na napakalakas kumonsumo ng enerhiya at ang creatine ay nagsisilbing mabilis na source ng enerhiya para sa ating brain cells. Kapag umiinom kayo ng creatine supplement, pinapataas ninyo ang imbak ng molecule na tinatawag na phosphocreatine sa inyong utak. Nagbibigay ito sa inyong utak ng reserbang enerhiya na agad nitong magagamit na pwedeng magpabuti ng husto sa performance nito. Isang mahalagang pag-aaral noong 2022 ang nagpatunay dito. Nakita na ang pag-inom ng 5 grams lang ng creatine bawat araw ay nagdulot ng malaking improvement sa memorya. At ang mga epektong ito ay pinakakapansin-pansin sa mga may edad na kapsintapayko pataas. Tinutulungan nito ang inyong utak na ma-access ang mga alaala at magproseso ng impormasyon ng mas mabilis at hindi gaanong nahihirapan. Bukod pa rito, nilalabanan ng creatine ang mental fatigue o pagkapagod ng isip. Nakakaramdam ba kayo minsan ng pagka-drain matapos ang matinding focus tulad ng pag-aayos ng budget pag-aaral, ng bagong skill o pagbabasa ng makapal na libro? Ipinapakita ng research na ang daily dose na humigit kumulang 8 grams ay nagbabawas ng oxidative stress sa utak at pinapataas ang dami ng oxygen na natatanggap nito. Tumutulong ito para mapanatili ang inyong mental stamina at focus. Paano naman sa mga gabi na hirap tayong makatulog? Isang kawili-wiling pag-aaral ang tumingin sa epekto ng matinding kakulangan sa tulog. Nang ang mga kalahok ay uminom ng 20 grams ng creatine bawat araw sa loob ng 1 linggo, halos na ibalik nito sa normal ang kanilang executive function tulad ng paglutas ng problema at paggawa ng desisyon. Napabuti rin nito ng husto ang kanilang mood. Kahit na mataas ang dose na ito, ipinapakita nito kung gaano kalakas sumuporta ang creatine sa function ng utak kapag under stress. Ang pagprotekta sa ating mga buto at pag-iwas sa bali mula sa pagtumba ay pangunahing prioridad para sa malusog na pagtanda. Sa mahabang panahon, hindi malinaw ang koneksyon ng creatine at bone health. Gayunpaman, isang groundbreaking study mula 2024 ang nagbigay ng napakagandang insight. Kinumpirma ng pag-aaral na hindi naman direkta pinapataas ng creatine ang bone mineral density. Sa halip, may ginagawa itong mas mahalaga. Nadiskubre ng research na naiimpluwensyahan ng creatine ang mismong bone cells, hinihikayat silang mag-remodel at ayusin ang istruktura ng buto lalo na sa femur o yung malaking buto sa hita. Ang prosesong ito ay nagpapatibay sa buong istruktura ng buto at mas nagiging resistant ito sa bali. Parang pinapatalino ng creatine ang inyong mga buto, hinahayaan silang mag-adjust sa bigat na dinadala nila habang nag-eehersisyo at gumagalaw araw-araw. Ang resulta ay butong mas matibay at mas solido ang istruktura, isang malaking benepisyo na direktang makakatulong sa inyong kaligtasan. Isang nakakagulat at magandang balita para sa inyong immune system. Narito ang isa pang benepisyo
na kailan lang natuklasan ng siyensya. Nalaman natin ngayon na ang creatine ay may immunomodulatory effect. Ibig sabihin ay nakakatulong ito na suportahan ang malusog na immune system. Ang inyong immune cells ang frontliners ng inyong katawan. At tulad ng inyong kalamnan at utak, nangangailangan sila ng napakalaking enerhiya para gumana ng maayos. Isang pilot study noong 2022 ang nakatuklas na pinapataas ng creatine ang enerhiya sa anyo ng molecule na ATP sa loob ng ating neutrophils na isang kritikal na uri ng white blood cell. Kapag may mas maraming enerhiya, nagiging mas epektibo at mabilis ang mga immune cells na ito sa kanilang trabaho na kilalanin at sugpuin ang mga posibleng sakit tulad ng bakterya. Sa panahong mas importante kaysa kailanman ang pagkakaroon ng matibay na resistensya, ito ay napakagandang dagdag na suporta para sa inyong kalusugan. Ngayon, bigyang linaw natin ang mga maling akala at pangamba. Normal lang na magkaroon ng tanong bago simulan ang anumang supplement. Gusto kong mapanatag ang inyong loob sa pamamagitan ng pagsagot sa mga karaniwang mito tungkol sa creatine gamit ang matibay na ebidensya. Mito: masama ang creatine sa kidney. Ito ang pinakamakulit na mito, pero matagal na itong pinabulaanan para sa mga taong malusog. Ang pag-inom ng creatine ay pwedeng magpataas ng creatinine sa inyong dugo na minsan ay ginagamit ng mga doktor bilang marker para sa kidney function. Pero sa kasong ito, ang pagtaas ng creatinine ay simpleng harmless byproduct lang ng ekstrang creatine sa inyong sistema at hindi senyales ng sira o stress sa kidney. Maraming pag-aaral, kahit yung gumamit ng matataas na dose sa mahabang panahon, ang nagpakita na walang negatibong epekto sa kidney health. Mito: ang creatine ay nakakakalbo. Ang pangambang ito ay nagmula sa isang maliit na pag-aaral noon na hindi na naulit kailanman. Isang recent na high-quality 12-week study ang tumapos na sa usaping ito. Sinukat ng mga researcher ang hormones na konektado sa hair loss, ang DHT, at nakita nilang walang pagbabago. Sinukat din nila ang kapal ng buhok ng mga kalahok at wala ring pagbabago. Makakaasa kayo na hindi kayo kakalbuhin ng creatine. Mito: na apektuhan ng creatine ang atay o liver. Ang mga alalahanin sa liver health ay galing sa isang pag-aaral sa mga daga na binigyan ng sobrang taas na dose ng walang ehersisyo. Wala itong kinalaman sa tao. Lahat ng data sa tao ay nagpapakita na walang negatibong pagbabago sa liver enzymes o kalusugan ng atay kahit sa mataas na dose. Kailangan ninyong uminom ng daan-daang grams bago magkaroon ng kahit katiting na epekto. Mito: nagkokos ng dehydration ng creatine. Posible lang ito kung hindi talaga kayo umiinom ng sapat na tubig sa simula pa lang. Gaya ng nabanggit natin, pinaka-epektibo ang creatine kapag nakapasok ito sa muscle cell. Para mangyari iyon, kailangan ninyo ng sapat na tubig at electrolytes. Kung susundin ninyo ang ating simpleng tip pag-inom ng creatine, kasabay ng maraming tubig at kurot ng asin, hindi lang ninyo maiiwasan ang isyung ito, mapapalakas pa ninyo ang benepisyo nito. Marami kayong natutunan ngayong araw, at ang hangad ko ay maramdaman ninyong kayo ay may alam, may kakayahan at positibo sa mga posibilidad. Narito ang simpleng buod ng mga dapat tandaan para makapagsimula kayo.
piliin ang simple at sulit. Creatine monohydrate ang pinakamaganda, pinaka-researched at pinakaabot kayang piliin. Huwag magpadala sa mga mahal at mabulaklak na alternatibo. Hanapin ang tamang dose para sa inyo. Ang 7 grams araw-araw ay magandang simula para sa kalamnan at lakas. Para sa dagdag na suporta sa utak o kung kayo ay lampas sa 100 anyos na pwede ninyong itaas ito sa 8 hanggang 10 grams bawat araw dahil maaaring hindi na ganoon kabilis tumipsip ang ating katawan habang tumatanda. Huwag kalimutan ang kurot ng asin. Para masulit ang absorption at maiwasan ang bloating, laging inumin ang creatine powder kasabay ng isang basong tubig na may kaunting asin. Tandaan ninyo ang inyong bakit. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa katawan ng isang batang atleta. Ito ay tungkol sa bagay na mas mahalaga. Ito ay pamumuhunan sa kalidad ng inyong buhay. Tungkol ito sa pagkakaroon ng lakas para makipaglaro sa inyong mga apo, ang linaw ng isip para magawa ang inyong mga hobbies, ang katatagan para maglakad ng may kumpiyansa sa parke o sa mall, at ang sigla para mabuhay ng lubos araw-araw. Ang mahalagang aral po natin, ang kalusugan ay kayamanan lalo na sa ating pagtanda. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi pagbibigay ng regalo sa ating mga mahal sa buhay, ang regalo ng ating lakas at presensya. Libo-libong mga senior na ang natulungan ng mga impormasyong ito. Kung nakatulong din po ito sa inyo, hinihiling ko po na mag-iwan kayo ng comment sa ibaba, mag-subscribe sa ating channel, at i-share ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan para mas marami pa tayong matulungan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.